Hey guys! So, andito tayo ngayon sa Clark International Airport because we have another trip. So, for this vlog, we're going to Japan. Yay! Confetti, insert confetti. So, yan. Yung last international travel natin is from, we went to Korea. So, ngayon naman, pupunta tayo ng Japan. This trip will be a 15-day trip. We're flying to Narita, Tokyo muna. Tapos, we'll spend 6 days and then the remaining days we'll spend in Osaka. So, ang main intention talaga natin is to attend the Osaka Expo. Minsan lang kasi magkaroon ng Expo and malapit siya sa atin sa Philippines. So, ginanap ko na yung opportunity para magpunta ng Japan. Naka-ready naman na din yung visa natin kasi we have a multiple entry visa. So, let's discuss na lang kung paano ako nakakuha ng visa. Before dun sa big change, yung nagkaroon ng VFS pa ako nakapag-apply ng visa. So, yung lumang process pa yung napagdaanan ko tsaka yung ginawa ko. Pero, I think yung mga requirements naman would be the same. Lalagay ko na lang dito yung listahan yan. Makikita na dyan yung mga requirements ngayon. Pero, for me, ang mga sinubmit ko is application form, yung accomplished application form, bank statement, sa certificate of employment, kung employed kayo. Magkaiba pala yung bank certificate tsaka bank statement. So, I think both is sinubmit ko. 3 months ata ang nire-require ni Japan. Si Korea ay 6 months. I think if I'm not mistaken. Tapos, ano pa ba? Ang important, I think what's different dun sa ginawa ko is yung multiple entry request. Kasi apart from dun sa usual na visa application form na kailangan nating i-complete, meron akong pinasa multiple entry na chinek ko doon. May mga certain professions, ito lalagay rin natin dito, may mga certain professions doon na pwede kang mag-grant ng multiple entry visa. So ayun yung ginawa ko, kailangan mo doon ng PRC ID. So ayun, luckily naman nag-grant naman tayo ng 10-year visa. So, very helpful siya, no? Very useful. Kasi, kunwari, kailangan mo lang yung mga immediate na travel plans, ganyan, mga short planned. Pwede ka mag-book agad kung merong mura and all. Wow! Parang ang daming time tsaka ang daming budget. Pero ayun, if it permits you, meron kang budget tsaka meron kang oras, mas maganda talaga na meron ka ng multiple entry visa kaysa apply ka ng apply. Magkano rin yung ibabayad mo kapag nag-apply ka ng visa? Around almost 2,000 pesos per application. And for me, I think meron pang separate fee if multiple entry visa, mas mataas siya kaysa dun sa single entry lang. And mga advice sa akin na nag-apply ako is mag-apply ka na ng multiple entry. Kapag hindi ka naman na-grant ng multiple entry, pinaka-possible naman is mag-grant ka ng single entry. So, why not now mag-multiple entry visa ka na application? So, itong trip na to, medyo matagal na rin tong plinano, no? Ilang months ago na. Syempre, magbubuka ng flight months ago talaga. Kasi syempre, kung gusto mo makatipid, dun ka sa may mga promos. I think, April or basta early this year pa nabook tong flight na to. And then, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga pinak natin going into this trip. So, balik tayo sa bahay. Hey guys! I know nasa airport na tayo kanina pero nandito ulit tayo ngayon sa bahay. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga prepare natin at saka yung mga pinak natin para sa trip na to. So, let's start. Lagyan muna natin to dito. Di ko alam kung naririnig talaga na maayos pero kung naalala ninyo dun sa Balasin vlog natin, we started using this. Pero lagi ko siyang ginagamit na malapit sa bibig. Try natin dito. Sana hindi tayo mahirapan mag-edit ng sounds. Hello. So, okay naman siya. So, yeah. Actually guys, napack ko na to sa mga ganito. Sobrang useful ito kasi para makakapag-start ka muna by section or by parts. Kami, kunwari, gusto mo munang i-prepare yung mga undergarments, i-prepare yung mga pang taas, pang baba, ang hiwa-hiwalay nang hindi muna nilalagay sa luggage para after, ipapasok na lang natin to. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ilan yung hinita natin. See? Ito yung mga pre-prepare natin.
Yan, so ito yung mga meron tayo na ilalagay natin sa maleta, pero sabihin ko muna kung ano yung mga laman each. Ayan, so let's start. Itong pinakamalaking piece is mga ano natin, pangbaba. So sa trip na to, 15 days yung magiging trip natin. And hindi talaga 15 na fits or terno pieces yung dinala natin. So katulad nito, ano lang to, 3 pants and then 2 shorts. So yun lang. So ulit-ulitin na lang natin siya, tapos mix and match na lang. And then ito naman yung mga top. Yan. So meron tayong 4 na, actually parang 5 polo, and then nakasama na rito yung ibang socks natin. Yung socks na dinala natin is 10 pairs. Ito yung mga underwears. So ito yung mga underwears. Yan. And then ito naman, ito yung mga pantulog, tsaka mga sando, mga undergarments natin para dun sa polo, kasi prepare natin siya dun sa mga polo. Meron tayong white sandos, 4. Actually, ito pa yung isa, pang-5. So 5 white sando, and then mga pangtulog, mga sando rin siya, black and gray. Yung other set ng pairs ng socks natin. So, yung socks natin again, 10 siya all in all. Ako lang ba, kapag discounted to or season ng mga, parang year-end sale, nag-hoard ako ng mga ganito. And then, hindi ko siya binubuksan agad lahat. Tinatago ko siya para, for example, per quarter, nagbubukas ako ng bago. Para lang feeling ko meron akong bago. Diba? So, may iwasan yung pagbili ng pagbili. And then, discounted pa natin siya nabibili. Ito, since summer dun sa pupuntahan natin, maulan, malagkit, nagdala ako ng mga ganito. Ito pala yung mga boxer shorts. Pantulog din. Ito hindi ko napakita kanina, slippers kasi yan. So ito naman yung mga skincare natin, Dio, sunscreen, ayun, nasa isang lalagyan siya. I-organize na natin siya sa loob ng maleta. So ito na yung organized version. So ayan na. So dito ko nilalagay mga extensions, wires na hindi ko kailangan talagang gamitin during the travel. So pwede siya dito sa check-in baggage. So yan, meron tayong belt. Extra na ganito para sa pag-uwi. Tapos ayan, mga toiletries. Lumang passports kasi 'di ba sometimes very unpredictable sa airport. Baka mamaya kailanganin siya. So yung slippers natin, nandito rin yung ibang toiletries natin. Yung para hindi siya mayupi, nilagay ko siya sa loob. Tapos meron tayong umbrella kasi nga summer. Tapos ito, contact lens, perfume. So yan. Sasara na natin. Wow, ASMR. Yeah. Ayan. Yan, kaya gusto ko rin ipakita sa inyo guys kung paano tayo nag-pack ng mga dadalhin natin sa trip to, kasi merong hack na ginagawa yung mga pumupunta dun sa country na pupuntahan ko. Wow, sinabi ko na siya kanina sa airport, so alam nyo na. So yung mga nagpupunta kasi sa Japan is 2 luggage talaga yung dinadala nila. Tapos naglalagay sila, kapag papunta, naglalagay sila ng isa small luggage inside a bigger luggage. Meron silang isang empty luggage, all for pasalubong from Japan. So gagawin din natin siya, although first time natin. Based naman sa mga friends, sa mga napapanood ko, mukhang mapaparami rin talaga yung shop natin dun. So let's do it. Pag pala maglalagay kayo, 'di ba ito yung gulong nung bigger luggage, opposite yung gulong ng smaller luggage sa loob para hindi daw siya kakalog-kalog. Nakita ko lang siya online. Yan. So that's it. Ito is medium. Tapos itong isang luggage natin is large. Parehas tong American Tourister. Terno talaga siya. Though hindi ko siya sabay binili, pero pareho siyang style tsaka color. Blue. So medyo hiningal tayo. So, ayun, magpe-prepare na ako, maliligo, and then let's go back to the airport. So yeah, so after natin mag-prepare, 1:30 AM, kanina yung nakita nyong video, yung nagpapack tayo is around mga 11:30 PM. So umalis ako ng bahay ng 1:30 AM, andito na kaagad tayo ng mga
10 minutes to 2 a.m. And then pagpasok ko dito sa airport, bukas na kaagad yung counter. So pwede ka na kaagad mag-check-in. Merong mga self-check-in counters and bag drop counters. Pero hindi ako pumila doon. Hindi ko siya trinay kasi parang I think kapag merong visa requirement yung country na pupuntahan is kailangan mo pa rin mag-counter. Let me know kung kung hindi ganun yung case. So next time itatry ko na lang na mag-self-check-in. Sobrang bilis lang ng process dito sa Clark International Airport. I think it took only 10 minutes para mabigay sa akin yung boarding pass. Doon pa lang titignan na yung Japan visa mo, titignan na yung flight pabalik, ano pa bang hiningi sa akin. Actually, yun lang hiningi sa akin, and then i-remind ka lang ng mga pwede tsaka hindi pwedeng ilagay sa baggage check-in. Yun na, all done. And then after nun, immigration agad dito sa Clark International Airport. Immigration agad. I mean, kaya ko nasabing agad kasi parang a few walks lang, makikita mo kaagad na immigration na from the counter. So, sa immigration naman, sobrang bilis lang din kasi ito yung check-in counter, maglalakad ka for security check, yung iiwan mo yung bag mo, tapos merong belt na conveyor, lalagay mo doon yung scanner, and then after nun, immigration na kaagad, ganun siya kalapit. Sa immigration pala, wala na masyadong tinanong actually, anong purpose, sinabi ko lang na leisure, travel, and then how many days, sabi ko 15 days, kailan nang balik. Tinanong sa akin is kung government employee, sabi ko hindi. May i-visit ba na family? Wala. Tapos nakakatawa, nung tinanong niya yun, sinabi ko, sa expo lang i-visit ko. Tapos, ang sinabi niya sa akin, did I hear it correctly? Ex mo? So, parang medyo funny moment siya, pero hindi ako natawa. Kasi, ayoko naman na sumagot ng, parang quiz bee, parang yes or no answer lang. So, medyo nag-overshare ng konti. Pero nakakatawa, parang medyo off pa yung pagkakarinig niya. Ex mo? So, ang funny nun. Tapos, after nun, tinataka na niya, and then, okay na. Tapos, nakapasok na, meron pa akong, actually, ngayon is 1 hour na lang before the boarding time. 4:50 yung flight, 4:05 yung boarding time. Nandito na ako sa loob ng few minutes past 2. So, ganun siya. Meron akong more than 2 hours na pwedeng mag-upo-upo, libot-libot. So, ayun, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung pag naka-board na tayo. Before pala tayo mag-board, fit check muna tayo. So, ito lang yung dala ko going to. Ito yung airport fit natin. Wow! Feeling. So, itong tote bag nito to, kakaregalo lang sa akin ito. Thank you sa nagregalo. And then, ito, meron tayong parang, crossbody bag ba tawag dito? Basta leather bag. And then, ayan. Let's go! Konnichiwa, Japan! 窓から差し込む日差しにふっと深呼吸してみる世の中にある温かさゆっくり溶けていく時間コーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心がほどけるクリーミーな泡が優しくて今この瞬間特別な時間開いた本静かに流れる音楽 Hey guys! So, andito na ako sa Narita Airport. Before, lagi kong sinasabi Narita, pero Narita Airport yung sinasabi ng mga tao. So, I guess ayun yung tamang pronunciation. Pero, yan, nandito na tayo. So, super successful at saka ang smooth lang ng process. Pag deboard sa plane, medyo mahaba yung lalakarin para dun sa immigration. Pero ang importante is, mabilis siya kung meron ka ng QR code yung sa Visit Japan web. So, ayun yung bago ata nilang i-implement at saka suggested talaga na mag-fill out na online para hindi ka na magsusulat dun sa paper yung declaration. Pag meron ka na nun, dalawang step siya eh. Merong tao talaga sa immigration yung magsastamp ng passport mo ng entry, and then after that, dun sa declaration may panibago na namang machine, isa-scan mo yung passport mo tsaka yung QR code. Yung QR code din actually, in-scan din siya nung immigration officer, so parang dalawang steps siya. And then after nun, kunin mo na yung luggage mo. Actually nakapatong nga lang to ngayon dito eh. Nakapatong lang siya dyan.
Patungan. Tapos, arrival checklist. So, pagbaba ko, kinuha ko lang yung luggage ko. Tapos, kinuha ko yung wifi. Meron pa akong kailangan hanapin. Kailangan ko kasing kunin yung ticket, yung sa Keisei na train papunta sa Tokyo Station. And then, meron na yung kasamang 2 day or 3 days na unlimited ticket sa subway. So, ayun yung kailangan ko pang hanapin na isa. Dito daw siya eh. Hindi, magpapahinga muna tayo saglit. Kasi grabe guys, as in wala talagang another walang tulog na naman tayo. Kasi alanganin yung mga oras ng flight. So, ito 4 a.m., 1 a.m. ako malis ng bahay. Wala rin talaga. Hindi na ako natulog kasi mas masakit sa ulo kapag natulog ka pa. Tingin tayo ng mabibilhan ng food. Tapos pahinga saglit, tsaka tayo mag-head out. Welcome to Japan! Ito guys, ipapakita ko lang sa inyo kung saan yung arrivals area. So, dyan yung arrivals area B. Yan dyan. Ito. And then, paglabas nyo dyan, sa left side, meron na kaagad kuhaan ng wifi. Pwede na dyan. Ako dyan kasi, hindi ko alam kung meron pang ibang kuhaan dito, pero yung binili ko online, dyan siya. And then, may benches naman. Ako nga nakaupo ako sa bench ngayon eh. Yan, may benches naman. Pwede kayong magpahinga saglit. Pakita ko sa inyo guys na merong yung map dito sa Terminal 2. So, I guess isa lang yung kuhaan ng wifi. Kasi ito lang yung mga makikita mo sa floor na to. Isa lang siya. Ito lang siya sa part na to. So, ayan, may Starbucks. Tapos, free wifi naman dito. So, pagdating nyo, pwede kayo mag-connect agad. Tapos, interesting, meron ditong currency exchange machine. So, hindi lang siya ATM, currency exchange. So, lalabas na mag-insert ka ng foreign currency, no? I believe. Ayan, no? Cash only. Tapos, may lalabas na, Japanese yen. Try ba natin? Hahanapin natin kung saan yung Skyliner. No way, kasi doon tayo magpapapalit ng ticket. Doon na raw sa machine mismo, doon sa Skyliner. So, pero parang hindi ko siya nakita doon sa map. Sabi naman dito, cafe and restaurant yung sa service board. Ooh. Ayan, so I guess dito siya. So kailangan kong bumaba dun sa basement para sa train. Uyo, punta tayo sa mall. Airport Mall. Okay tayo. 4th floor. Kita tayo. Ito pala may information no, pagkalabas. Katabi siya ng wifi. So pwede kayo magdala. Alam ko na, feeling ko magkape muna tayo. Feeling ko yun yung kailangan natin. Sorry. Parang baliktad yung ginawa. Nung pag-land namin guys, ang sabi ang ground temperature is 30 degrees. So I think okay naman siya. Kasi sa Pinas ganun naman. So depende na lang talaga siguro kung magbababad ka sa direct sunlight. So yung maganda mag-picture dito. Ayan na siya, ayan na yung pinaka-arrival area. May robot. Robot yun, di ba? No cart. So pupunta tayo din sa 4th floor. Sabi, shopping and dining. So doon tayo maghahanap ng coffee siguro.
Tignan natin kung ano pwede mabili. Hindi ko kasi alam kung inaantok ako or nagugutom. Or pareho. Tapos wala ka rin kasi akong dalang neck pillow. So parang very uncomfortable yung position ko dun sa upuan. Hindi rin talaga ako masyadong nakatulog. Pero parang hindi ko rin napansin na 4 hours na. 4 hours and 5 minutes daw yung naging biyahe. Pero parang hindi ko rin napansin. So I guess nakatulog ba ako? Nakatulog ba ako? Ayan na siya. Wala, may big camera. Left or right? Left or right? So right. Kasi nagra-right yung mga tao. Anong kailangan? Passport. Passport. Entry. Information. Dun daw. So guys, ano daw, hindi pala dito sa counter mismo ng Skyliner, dun sa information center daw. Kasi QR code yung meron tayo. Para mahaba ang pila. Hindi, ito pala. So kapag meron na kayong QR code, yung hindi naman kayo bibili agad, baka pwede doon. So dito tayo. Ay, exit na. Ano na tayo? Ticket. Ticket done. So tama nga guys, kapag meron na kayong voucher, dito nyo siya ipapakita sa information center. Marunong naman sila, nakakaintindi sila ng English at saka nakakapag-reply din sila in English. So mabilis lang yung communication. Kung meron din kayong subway ticket, katulad nung sa amin, sa Tokyo subway station na siya i-claim. Kapag pala in-scan nyo dun yung voucher, doon pala kayo mamimili ng time, yung available time nearest. So pinapili ako between 2 times. So yung later time na lang yung pinili ko para masigurado maabutan. Kasi I think very on time sila, kahit na seconds ka lang malate, iiwan ka talaga ng trend. So let's shoot lang ata. Shoot ba to or scan? Tignan muna natin yung gagawin ng iba para gaya natin. Ayun, scan nga lang siya. Ala, sinod siya eh. Success. Ayan, tapos, ayan, nandito na agad yung way, Skyliner. Kung mahilig pala kayo guys mag-collect ng stamps, meron na dito. Magsa-start, meron na kaagad dito sa sa airport. So dito siya sa train station sa baba ng airport. I think masyado tayong early kasi ang time pa lang is 12:26. Tapos 1 o'clock pa. Pero better early na din. 窓から差し込む日差しにふっと深呼吸してみる世の中にある温かさゆっくり溶けていく時間コーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心がほどけるクリーミーな甘が優しくて今この瞬間特別な時間開いた本静 Hey guys, so nakasakay na tayo dito sa Skyliner, KSA Skyliner. Sobrang on time, as in on the dot siya na 1 PM and 1:02. Talagang umalis na siya. So, kunwari, nagbara yung line. Kunwari may mga tumigil sa aisle, tas habang nag-aayos ng luggage, may possibility na hindi na talaga makaabot, makasakay yung mga nasa likod. So, kailangan talaga very smooth yung line. Meron naman nag-organize doon before sumakay, i-check yung ticket nyo. At saka naka-queue talaga. Kasi
nakalagay sa ticket yung car kung saan ka sasakay. So ayun dapat yung i-double check. Tapos ito yung itsura ng loob. Tapos merong sabitan. Tapos meron ding doon sa window yung pantakip. Merong lagayan ng luggage doon pagpasok ng pinto ng train. Meron agad area na pwedeng pag-iwanan ng luggage. Pero kasi medyo marami nang nakalagay. So pwede naman siya dito sa upuan sa harap niya mismo. Enjoy the view. So ayan, balikan ko kayo sa video. Sabi, ang pagkakaalam ko 1 hour yung biyahe, pero parang based sa ticket, parang a little over 40 minutes lang. So mabilis lang din pala yung biyahe. Tapos hindi lang siya nasa ilalim lagi. Akala ko kasi nasa ilalim siya, like subway pala yun. So ito, para siyang PNR natin, yung meron dito sa floor. So yun, pakita ko sa inyo mamaya pag nasa Tokyo Subway Station na tayo. 窓から差し込む日差しにふっと深呼吸してみる世の中にある暖かさゆっくり溶けていく時間コーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心がほどけるクリーミーな泡が優しくて今この瞬間特別な時間開いた本静かに流れる音楽外の世界は少し遠くシナモンとバニラの甘い香り一口ごとに心が癒されコーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心がほどけるクリーミーな泡が優しくて今この瞬間特別な時間ラテアートのハートが揺れるここは私だけの場所息を吸って吐いてこの瞬間に畳を委ねてコーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心がほどけるクリーミーな泡が優しくて今この瞬間特別な時間 Nandito yung fridge. Konnichiwa, Japan! Yay! First meal in Japan. So, andito tayo sa Ayan, kayo na magbasa. Hindi ko kaya i-pronounce eh. Ayo Marushin. Tapos meron silang ganitong binibigay. Pampunas ata. So, towel. Kaso mainit. Mainit na nga. Before eating. Iwan lang ba ito dyan? Pang-vlog.
So hi guys, after natin mag-lunch, maglalakad naman tayo dito sa Along Sensoji Temple. Pagpasok doon, meron kayong makikitang malaking lantern. Pwede kayo mag-picture doon. Ayun oh, nakikita pa ata sa video. Yan, may exposure na si Ate Jennifer sa vlog. Oh yes, welcome to Japan. Nihon he yokozo. Ano ibig sabihin ng ate? Welcome to Japan. Welcome to Japan. Ayun Yeah. pala. Cousin ko pala si ate. Yes, Dito siya nakatira sa Japan. here in Tokyo. Here in Tokyo, yan. At then tour guide for the day. Ayun, lalagay niyo yung 100. So guys, andito tayo sa parang fortune telling area dito sa temple. So ano siya, 100 yen. Coin siya, 100 yen. And then isa-shake mo tong box na to. Tapos para may lalabas na stick with a number. Tapos itong mga boxes na to, meron niyang sasabihin either bad fortune or good fortune. Kapag good fortune, itatago mo siya sa wallet mo tapos lagi mo siyang dadalhin. Pero kapag bad fortune, ilalagay mo siya dito para hindi siya matuloy. And then, pwede ka rin pumunta dun sa temple tapos magpapauso ka para maalis yung mga negative energy. Try natin. Naka din na ito yung kuto. Ayaw. Ayaw lumabas. So, I am number 56. Number 56. 56. So, you will roll from number... Ito, 56. So ako, Oh my God. Ano Not ibig so sabihin? good fortune. ano ibig sabihin? She's bad luck. I'm not so good. So yun lang, general lang yung nakalagay. Yes, general. Try natin, sige maglalagay tayo ng 100. So, I can translate this later. There's also an English. Hinip. What are you? Oh, you're so good! Daikichi. Daikichi. This is a very best fortune. Best fortune daw, guys. Sobrang good fortune. So itatago natin to. Lalagyan natin ng ano. Pwede actually bumili ng ano doon, ng lalagyan nito para maging ano siya, charm. Charm. Or you can just put it on your wallet. On your wallet. Let's go guys.
Tapos ibabalik nyo rin pala pagkatapos. Hindi nyo siya pwede yung... Let's skip this. Hey guys, so ngayon, we're back at the hotel. Medyo hindi na ako nakapag-vlog ng maayos dahil din sa sobrang pagod tsaka sobrang init. Around lunchtime siguro, or past lunchtime. Ang ground temperature is 32 degrees. Tapos, parang mas mainit pa, feels like hotter. Lalo na sobrang tarik nung araw kanina. Wala rin masyadong clouds. Ganun yung weather, so medyo mainit. Ang ginawa kanina is naglibot muna dun sa Sensoji Temple. Tapos, nagtingin-tingin ng mga pwedeng mabili doon. And ayun, I think nakakuha naman ako ng mga maayos na clips doon. So, yun, ipapakita ko yun sa inyo dito sa vlog. And then after no, nagpunta kami doon sa Sky Tree Tower. Hindi na kami umakyat doon sa taas. So, meron namang department store tsaka parang mall dun sa 4th floor nun. Tapos meron ding food court. So, ang ginawa na lang is nag-dinner na lang kami doon. And then after that, umuwi na. Sobrang pagod nga. Hindi ko na rin na-vlog. Nagpunta pa rin kami sa supermarket para mag-groceries ng mga like tubig o kaya mga snack. Meron din namang fridge dito sa hotel, so pwede siyang itago. And so tomorrow, gigising tayo ng mga, sana magising tayo ng maaga, siguro mga around 7 para 8 or 9 nakaalis na tayo dito sa hotel. Tapos quick breakfast and then punta tayo ng bukas. Balak natin Ueno Park, Imperial Palace. Tapos kung meron pa tayo ibang pupuntahan, papakita ko na lang sa inyo. Kung siswertein, sana hindi mainit, sana hindi rin umulan kasi unpredictable din ata yung weather dito. Sabi nung pinsan ko is possible din talaga na bigla ang umulan. So, ayun, wish us luck and see you tomorrow. Good night.